Please support my channel by clicking the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Power! Welcome back dito sa Motopie Custom Works kung saan lahat ng ginagawa natin ay all original designs and concepts. Power! Disclaimer lang mga paps, hindi po tayo professional. Yung mga ituturo ko lang at share ko sa inyo dito is yung mga knowledge, skills na na-acquire ko habang ginagawa ko to. Okay, mga experiences nga natin sa taon na ginawa natin tong mga itong mga ginagawa natin na hulmahan. Matagal na rin tayo na nagkakapag-trial and error. Yung mga dati kong gawa, ina-upgrade din natin yan habang paulit-ulit natin na ginagawa. Pag yung mga medyo mas maalam sa akin, may mapansin na mali, kumaga i-comment nyo lang dyan sa baba para matry ko rin kung ano yung pwede natin gawin na mas ma-improve pa. Pero sa ngayon, ito muna, i-share ko muna yung mga nalalaman ko sa paggawa ng hulmahan. Lalo itong episode natin ito is split mode. Power! Today's video, panibagong series natin to sa Paturo Pops series natin. Playlist yan dyan sa YouTube para panoorin nyo lahat ng mga sinishare kong tutorial. Sa video na to, para sa episode na to, gagawa tayo na tutorial para sa paggawa na split mold. Yung split mold is yung hulmahan na may hati. Madalas natin ginagawa ang split mold kapag medyo malaki yung molde na gagawin natin. And marami siyang mga komplikadong edges. Teka, magpapakita ko ng sample ng split mold. Ito yung isa sa mga sample ng split molds. Sabihin niya, yan. Yung mga hati ka. Hindi siya kagaya ng mga single type na split molds na makukuha na siya sa isang hulmahan lang. Ito, makikita niyo yung pinagkaiba niya, di ba? Meron kang hati. Nagamit lang natin ng mga split molds or ginagawa lang natin ng mga split molds kapag masyadong maraming details yung prototype na gagawa natin ng hulmahan. So ngayon, share ko lang muna yung medyo simpleng split mold na tutorial. Okay. So ang gagawin natin ngayon ng hulmahan is itong design ko na tank enhancer ng pang SSX 200. Ayan siya. Ang mangyayari dito, hahatiin natin siya depende sa kung ano yung pwede nating ihati dito. Kasi kapag hindi natin hinati or ginawa ng split mold to, kung ginawa natin rekta ng hulmahan to, hindi niya matatanggal yun. So mas maganda na tayo gumawa ng hulmahan, upgrade na natin yung hulmahan nito. So, dati ko pang design to pero nag-adjust na ako. Yan, kagaya niyan, nilagyan ko na ng adjustment yan. And ito, nilagyan ko na rin ng ganyan. Yung lahat ng surface niya, pinantay ko na talaga. Para kapag gumawa tayo ng bagong hulmahan, halos wala ng masilya na gagamitin. Dati kasi mga ginagawa nating hulmahan, medyo supply. Hinahabol pa natin lagi ng masilya. Kagaya nito. Ayan. Yan, nakikita niyo yung parang mga dilaw. Hinahabol pa natin yan. Kailangan totally puro mga ganito lang. Kung talagang gel coat na kagad siya. Simulan natin. Okay guys, umpisahan muna natin sa mga tools na gagamitin natin. Kailangan natin ng glue gun. Sunod, super glue. Siyempre next natin, cutter, then marker. Then kailangan din natin ng packaging tape. Ito, okay. Kailangan din natin itong contour gauge, yung para makuha natin yung shape na molde na gagawin natin. I-link na ito sa Shopee. Nandiyan sa description. Next, itong mga matitigas na board na pwede natin gamitin and makinis na rin siya. Dito, foam board, illustration board, or Sintra board. In this case, ang gagamitin ko is Sintra board. Ito yung gagawin natin kasi nating planche. Okay, yung hati. And kailangan din natin ito ng mga karton. Yan. Pang stopper natin. Yung mga pang dulo. Okay, and ito pa, kailangan din natin ito ng clay. Oil-based clay itong gamit ko, mas malambot, mas madali siyang ipang-fill ng gaps. Yun na yung kailangan natin para i-prep itong gagawin natin hulmahan itong tangke na to. Ito yung listahan niya. Kung gagawin muna natin dito, nagyan muna natin siya na plan. Ngayon sa pag-iisip kung saan yung placement na plan, isipin nyo kung saan yung magandang hati niya and kung saan yung merong maglalak. Ang mahirap kasi niyan kapag hindi mo nilagyan ng planche dun sa area na kung saan pwedeng may posible na mag-lock yung hulmahan, hindi nyo matatanggal yung hulmahan sa molde mismo. Ang mangyayari, masisira yung hulmahan nyo, masisira yung molde nyo, at the same time, sayang oras, sayang materyales.
gawin nyo muna, prepare nyo muna maigi yung gagawin yung positioning ng mga flange. Then once na makapag-decide na kayo, saka nyo siya gamitan na contour gauge. Contour gauge, sabi ko nga, nabili lang din natin to sa Shopee. Malaking bagay to kapag gumagawa ka ng hulmahan. Kagaya nito, kunyari, ito yung gusto mong lagyan ng flange. Ang purpose nito ay makuha niya yung contour nitong hugis na to. Ayan. Pag nakakuha niya yung contour ng hugis na yan, ito yung iguguhit nyo ngayon sa board na paglalagay nyo. Kaya pag nilagay nyo yung board yan dyan, makukuha na itong hugis nito. So nakapag-decide na ako kung ano yung hati kailangan dito. Kailangan kong hati dito is 3. So ang mangyayari dyan, hatiin ko yan siya dito muna sa ibabaw. Ayan, itong ibabaw na to, hatiin ko yan siya hanggang dito sa likod. So ito yung pinakaunang part. Para pag tinanggal natin yon, dire-diretso lang siya. And yung pangalawang part is dito sa left side. Wala dito pag ganito. Kaya ito na yung part na matatanggal. Last is ito, itong part na to. Tatanggalin din natin siya. So ang nangyayari niyan, unahin natin gawin to, then susunod natin yung magkabila. Ganun yung naisip ko ngayon dito. Bakit ganun ang napili kong hati? Kasi ito walang istorbo. Same time, hindi magbabago yung lapad niya. Kasi minsan kapag dito tayo kumuha or dito natin hinati, tendency yung flange niyan, kakailanganin pa ng masilya dito sa gitna. Tendency niyan, magiging visible yan doon na sa finished product. Gawin natin yung mga hati na yan dito sa mga edges natin nilalagay. Yun lang yung mga technique ko. Kumaga, yung hati niya less visible sa mga malalapad na surface. Ay, kagaya nito, hindi naman tayo pwede dito maghati kasi pangit na siya tingnan. Lagay natin yung mga hati sa mga ganito. Either dito, sa inyo kung ano yung gusto nyo. Basta iwasan nyo yung mga malalapad na surface na doon nyo lalagyan ng hati. Unless kung kinakailangan. So 3-part mold lang ang gagawin natin dito. Kaya nakapag-decide na tayo, nahin na lang muna natin gawin yung flange. Gagamitin nating panghati itong mga board na to. Pinating ko na siya ng mga ganito kalalapad. Para kapag sinundan tong mga hugis na ito, malaki pa rin yung space niya para dun mailagay yung mga tornilyo at saka yung key point na sinasabi. Okay, gawin na muna natin. Nagawa na natin itong kaliwa, gawin na rin natin yung kanan. Ayan, matapos na natin lagyan siya ng flange para sa split mold niya. Pwede na natin bigyan ng mga ganito, stopper niya sa gilid. Ayan, dito. So yun, simulan lang muna natin. Yung mga stopper na ilalagay natin, yun yung mga pre-nep natin na mga karton. Gamitin natin yung makinis na part. Kasi ito yung likod, yung mga magagaspang. Ang main purpose ng stopper na to is para makopya ng hulmahan kung hanggang saan lang yung dulo ng molde mo. Para makopya talaga yung negative copy nitong din na to. Nilagyan na natin siya ng tape para makinis talaga siya, yung mga flange niya. Ang gagawin na natin ngayon, para mas solido yung kada kanto nito, nung split mold natin, lalagyan natin siya na clay. Bakit natin siya lalagyan ng clay? Kasi para hindi manuot dito kapag nagpahid na tayo ng gel coat o yung chemical na ginagamit natin sa paggawa ng hulmahan. Mahirap dun kapag lungsot yun doon, ang tendency, kunyari ito yung split mold. Kapag may ganyan, yan, nakikita niyo yung parang hindi pantay-pantay. Yan.
Pag nalusutan ng gel coat, damage na yun or pangit yung hulmahan natin yan. Ang gagawin natin, yung mga gaps na to, lalagyan natin ng clay para hindi siya tumagos doon. So, ganito yung tsura niya sa actual. Ito, nakikita niya yan, parang may mga gap siya. Ngayon, may tendency kasi lumusot yung mga chemicals. Kaya lahat ng mga gilid, yung mga edges ng split mold natin at pati dito, okay, sa mga edges ng mga details, lagyan natin yan ng clay para smooth yung mga dulo niya. Ayan, lagyan na muna natin. So yun guys, nalagyan na natin siya na clay, yung mga siwang na yan, yung mga espasyo na yan. Patagin na lang natin yan, then lagyan na natin siya ng mga keynotes, yung mga keys, para in place pa rin yung hulmahan natin kapag split mold. Parang mga ganito, yung mga key. Lagyan na natin siya ng mga keyframes. So paano paggawa nun? Bilot lang kayo ng clay, tapos adjustin nyo or estimate nyo kung ilan yung kailangan. Ngayon natin dito, lagyan ko muna dito. Kailangan lagay nyo yung medyo may space dito sa molde, saka medyo malayo dito sa parang cutting edge. Nyo lang yan siya dyan para kumapit siya. Tapos yung pinaka edge dito, kasi dito ko ilalagay yung tornilyo sa bawat pagitan yan. So ito, sunod natin, lagay natin dito, press lang natin, lagay natin dyan para mas maganda yung pagka keyframes nyan. Tabasin natin siya ng patrapezoid. Yan. So kung makikita nyo, parang na siyang patrapezoid. Gagawin natin yan sa buong split mold na to. Kailangan kasi mauna muna tong negative. Magiging negative kasi yan kapag nalagyan na ng hulmahan. Ngayon, kapag nalagyan na natin to ng gel coat, tapos tatanggalin na natin to, ang mangyari yan, ito, palalim naman siya dun sa hulmahan. Para maglalak siya, para siyang botones. Yun ang parang pinaka-idea nung kung bakit may mga keys. At the same time, hindi siya out of place and in position pa rin siya kapag nilagay natin yung mga split mold niya. Kasi kapag wala nun, may tendency na dumulas kasi yung sa butas ng tornilyo, habang tumatagal kasi lumalaki yun. Ang nangyayari, parang umuusog yung pwestuhan niya. Kagaya na may ganito, baga kahit lumaki man yung butas ng mga tornilyo na yun sa tagalan na gamit, hindi pa rin siya mag-a-adjust dahil meron tayong mga keyframe. So yun ang purpose niya. Hindi lang tayo basta gagawa ng split mold na para-para. Gawin na nato sa buo hulmahan. Paalala lang, sa unang hati lang naman ng split mold nilalagay itong mga keyframe. Kapag tinanggal na natin to, hindi na natin lalagay nun. Kasi kumaga ito na ngayon nakalalim. Kumaga parang ganito siya, ito yung parang susundan niya. Para siyang maglalak na ganun. So bali yun guys, natapos na natin prepare tong split mold. Sa part 2 na ng episode na to, natin gagawin yung mismong pagbabahid ng mga chemicals, etc. etc. Pero sa ngayon, ito muna, yan ang magiging tura ng split mold nga. Sana may natutunan kayo sa part 1 ng series natin na to, na Paturo Pops. Abangan nyo yung susunod na video natin na pag ginawa na natin yung mismong hulmahan. Pinahid na natin yung mga resin, nilapatan na natin ng fiber. So yun lang muna guys para sa episode na to. Kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan na like, share, comment lang din sa videos natin para mas ganahan tayo na gumawa pa ng mga ganitong episodes. Usually kasi ginagawa natin is nagbubuo lang tayo. Pero ito, sinishare na rin natin yung mga knowledge natin sa pagpapabricate. Right safe sa inyo. Abangan nyo yung part 2. Power! Oh, yun pala sabi ni Mrs. Ano? Ang sabi mo? Naka-on ba yan? Oo, naka-on pa eh. Ano sabi mo? Sa mga hindi pa nakasubscribe. O yun, sa mga hindi pa pala nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Huwag nyo rin kalimutan i-click ang notification bell para maging updated kayo sa Moto5 Customer. Power! Ika rito.
Pakilala ko lang ang bago nating assistant, si Popo. Popo. Popo, 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 Popo. So yun lang muna guys para sa episode na to, no? Huwag nyo kalimutan na mag-comment, mag-like, and i-share itong videos na to